Noong Hulyo 17, 1872, dinala ko sa dapitan, malayo sa Maynila, malayo sa lahat ng aking mahal. Dahil sa aking paninindigan, ako'y tinapon dito. Ngunit sa halip na galit, dala ko ang pasya. Kung ito ang lugar na itinalaga sa akin ng kapalaran, dito ko rin iaalay ang aking sarili para sa kapakanan ng bayan. Dr. Rizal, maligayang pagdating sa dapitan. Maraming salamat, Kapitan. Hindi ko akalaing magkakaroon ng pamusong bisita. Hindi ako bisita, senyor. Ako ay pinatapon ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Ngunit ang pananampalataya ang ginagamit upang alipin ng isipan ng tao, iyon ang aking tinutulan. Sa aming palitan ng kuro-kuro ni Padre Pastels, ay giniit ko ang kalayaan ng isipan. Dahil sa isipang malaya, may pag-asa ang bayan. Jose, ang simbahan ang ilaw ng bayan. Bakit mo sinisiraan ang pananampalataya? Padre, hindi ko sinisira ang pananampalataya, kundi mga pail ang ginagamit ito upang abusuhin ang bayan. Nais kitang ibalik sa simbahan. Hindi akong papalinlang. Ang aking paninindigan ay para sa kalayaan ng isip ng bayan. Sa pagkakatapon ko sa dapitan, hindi ako namuhay bilang bihag. Sa halip, ginamit ko ang bawat araw upang maglingkod. Bilang doktor, ginamot ko ang may sakit kapalit man ay simpleng masasalamat. Ang iyong pagaling ang pinakamahalaga sa akin, hindi ang kabayaran. Paging ang aking ina, ako mismo ang nag-alaga at nagamot, dala ng pagmamahal at pananagutan bilang anak at manggagamot. Bilang guro, tinuruan ko ang kabataan hindi lamang ang agham at wika kundi pati ng dangal at pagmamahal sa bayan. Sa payak na paaralan, binuo namin ang pundasyon ng pag-asa. Bilang inhinyero, nagdisenyo ako ng sistemang patubig para sa dapitan. Gamit ang kaunting kagamitan at malaking layunin, ang mapabuti ang buhay ng aking kapwa. At bilang siyentipiko, pinag-aralan ko ang kalikasan ng dapitan, mga hayop, halaman at kapaligiran upang maunawaan ang hiwaga ng buhay at may pahayag ito sa anyo ng siya. Dito ko lalong naunawaan na ang tunay na paglilingkod ay tahimik at walang paghihingi ng kapalit. Dumating si Josephine Bracken para sa pagaling ng kanyang ama. Ngunit higit pa roon, dinala niya ang damdaming hindi ko inaasahan. Pag-unawa, lakas ng loob, at isang tahimik na pagmamahal. Magandang umaga po, Dr. Rizal. Ako po si Manuela Orlac at siya naman si Josephine Bracken. Nagkilala kami sa Maynila, akalan doon ang klinika kaya nagmagandang loob akong samahan sila dito. Dr. Rizal, I'm George Taffer. It's my pleasure seeing you, Josephine. The pleasure is all mine. I hope you could treat my eyes, doctor. You were referred as one of the best in Asia. I will do my best, Mr. Tucker. Nais naming ipagsama ng Diyos ang aming pag-iibigan, ngunit tinanggihan kami ng simbahan. Gayunman, sa aming mga puso, kami pinag-isa hindi ng seremonya, kundi ng katapatan at pangako. Ang tunay na kasal ay nasa paninindigan, hindi sa pirma. Do you, Josephine Bracken, accept me as your husband? I do. And do you, Jose Rizal, accept me as your wife, for richer and for poorer, and in sickness and in health? With God as witness, with birds and sky and sea as witness of our love, we hereby declare ourselves as husband and wife. Isinilang ang bunga ng aming pagmamahalan
si Francesco. Ngunit sandali lamang siyang dumaan sa aming buhay. Sa kanyang maikling hininga, naramdaman ko ang ligaya at sakit ng pagiging ama. Francisco ang pangalan niya, tulad ng aking ama. Bagamat sandali lang, siya ay biyaya sa akin. Dumating si Dr. Pia Valenzuela dala ang layunin ng katipunan. Ngunit hindi ako handang itulak ang bayan sa digmaan ng hindi handa. Ang kalayaan ay bunga ng matalinong paghahanda. Ako'y naninindigan. Doktor si Rizal, nais ng katipunan na simula na ang revolusyon. Hindi pa handa ang bayan. Kailangan muna natin ang sapat na armas at pundo bago tayo makalsa. May plano rin kaming iligtas kayo mula sa dapitan. Hindi ko sisirayan ang salita sa mga Kastila. Dito ako mananatili. Pinayagan akong tumungo sa Cuba bilang doktor. Ngunit sa pagbabalik ko sa Manila, ako'y muling dinakip. Habang nasa barko, tanong ko sa sarili, ito na ba ang wakas? Ngunit sa puso ko may kapayapaan, sapagkat nagawa ko ang tungkulin ko sa bayan. Hindi ko alam ang hinaharap. Ngunit ang mahalaga ay nagawa ko ang dapat kong gawin. Apat na taon na akong nanirahan sa dapitan. Dito ako naranasan ang katahimikan, ang lalim na paglilingkod at kahulugan ng sakripisyo. Sa bawat batang natuto, sa bawat pasakit na gumaling, sa bawat punong itinanim, iniwan ko ang bahagi ng aking puso. Ang buhay sa dapitan ay hindi pagkakulong, kundi paghubog. Dito, ako'y naging tunay na alagad ng bayan.